Kahapon habang namamasyal kami sa mall, nadaan akong may nakadisplay na Geely Okavango Elite. Tapos alam nyo ba na naka-green plate na daw to, meaning coding exempted na. Kaya ang una kong pinuntahan, yung spec sheet niya. Inalam ko kung ano yung bago sa Geely Okavango para maging coding exempted siya. Alam ninyong lahat na naka-Okavango rin ako, pero yung akin hindi coding exempted. Kaya anong meron dito sa bagong Okavango? Tara, tignan natin. Based dito sa kanyang technical specification, yung makina na kanyang ginagamit, same pa rin naman dun sa aking Okavango. 1.5 liter, 3-cylinder turbocharged engine, partner with 7-speed DCT transmission, naka 48 volts EMS pa rin siya. So, ibig sabihin, smart coasting lang yung pagiging electric niya. Para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung smart coasting, ang ibig sabihin nun, halimbawa, tumatakbo kayo sa highway ng 100 kph, tapos naka full charge ang inyong 48 volts EMS. Pag binitawan ninyo ang accelerator, mamamatay ang makina. Tapos tumatakbo ang sasakyan ninyo para kayong naka-neutral. Ganun yun. Tapos pag inapakan nyo ulit ang accelerator, mabubuhay ulit ang makina. Ganun gumagana ang 48 volts EMS. Pero wala siyang sariling motor na nagpapaikot sa mga gulong. O, diba? Sa mga nakasubaybay sa akin, ito yung itsura ng engine bay ng Okavango ko. Walang pinagbago. Makina, transmission, pati posisyon ng mga pyesa, ganun na ganun. So, anong meron? Bakit naging coding exempted ngayon itong Geely Okavango Elite? Samantalang yung Geely Okavango ko is registered as a regular vehicle. So, meron akong coding. Dahil nga curious ako, inikutan kong maigi yung sasakyan. Baka kasi merong bagong feature ang Okavango. Diyan sinilip ko lahat. May sunroof, naka 360 camera, which is hindi naman reason para maging coding exempted. Yung mags nga, sinisilip ko. Parehong-pareho rin sa mags ng Okavango ko. Walang pinagbago. Ultimo size. Iba nga lang ngayon ang ginagamit nila na gulong. Yung likod, sinilip ko. Yes, naka power liftgate din naman. Same sa Okavango ko. Same din sila na 7-seater. Tapos sinilip ko, ultimo toolbox, baka may secret doon kung bakit siya naging green plate. Tapos sinilip ko rin pati pang ilalim, nakita ko na naka-donut tire din yan. O diba, wala siyang kaibahan doon sa Geely Okavango ko. So ano nga bang meron, bakit naging green plate ang Okavango na to? Ito pa rin yung mags eh. Oo. Pero green plate na, no? Hindi talaga ako mapakali, no? Kung wala lang tao sa loob. Malamang sinilip ko na rin kung anong meron sa dashboard. Pero pagtingin ko, parehong-pareho rin talaga. As in, walang pagkakaiba. Alam nyo kung ano ang pagkakaiba ng bagong Elite doon sa Okavango ko? Yung grill. Ayan, silipin nyo. Yung front grill lang. Tapos, yung isa pang pinagkaiba, yung presyo. Dati kasi dalawa ang Geely Okavango. Isang Urban at isang Urban Plus. Urban Plus yung kagaya sa akin, which is nagpa-price siya ng 1.7M. Pero ngayon, yung Okavango Elite is 1,368,000 na lang. So, malaki rin yung naging difference nila. Tapos, ngayon, naka-green plate ka pa, di ba? Wala kang coding. Medyo unexplainable sa akin kung bakit siya naging green plate. Malamang sa DOE, doon natin malalaman anong meron at anong basis nila para gawing green plate ang isang sasakyan.